Morning po sa bawat isa. Isa pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po tayo talagang kailangan natin malaman kung bakit po namamatay yung naman. So, i-request po natin na siguro po natin pong mga cellphone ay ilagay po natin sa airplane mode para at the same time less distraction tayo. At the same time po is baka nagkakaroon po ng interference po sa ating mga signal. Isa pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa Lord. Today we will be studying the Romans chapter 12 verses 3 to 11. Ating pong ihanda natin ang mga sarili. At tayo pong lahat ulit ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. So Romans chapter 12, basahin po natin ang salitan. Verse 3, sabi doon, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." So in Christ, we don't many form one body, and each member belongs to all others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouragement, then give encouragement. If it is healing, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sabi-sabi po tayo sa verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat Lord sa araw na ito. Salamat Panginoon sa great day na binigay niyo sa amin para mag-gather Panginoon in your name. Salamat Lord sa inyong goodness, sa inyong pong mga blessings sa aming pong mga buhay, sa protection, provision po ninyo na pinagkakalot sa amin. At nandito kami Lord, sama-sama maawit na de-declare na ikaw yung tunay na Diyos namin. Wala nang iba, Panginoon. Kaya Lord, sa aming pag-aaral ng salita, samahan po ninyo kami at ituro po ninyo yung daan na dapat namin lakaran, mga mensahe ninyo sa aming po mga buhay. Kayo po ang siyang marinig ang iyong salita, Panginoon, ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. And today is the second week po ng April. At dalawang linggo, o after na lang po, no, ay atin na pong anniversary. At matatapos na naman po ang April, May, nasa almost kalagitnaan na tayo. Ganun kabilis po yung panahon natin. Now, so atin pong panatilihin, tinatawag mo na init po, bagamat mainit po talaga, salamat na lang sa Diyos kasi ang ating church. Meron po bang parte ng church na initan po kayo dito? Ayos naman po. Ayos naman. Yan, salamat po sa Panginoon. At least, medyo mabibigay lang kayo matulog. Okay, so, yan, salamat sa Lord dahil meron tayong maayos na lugar. So, ang title po natin ngayong umaga ay Serving the Lord Through God's Grace. So, paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng biyaya o grace. Pag sabi natin ng grace kasi, ang kadalasan ng isip natin, yung biyaya, dahil dinagalang, ang tingin natin sa biyaya, blessing, pagpapala. Pero ang grace is different po sa blessing. Though ang grace could be mean ng blessing ng Panginoon. Because we are saved by grace, so ang salvation ay blessing ng Diyos. Pero ang specific meaning talaga ng grace is, hindi ka karapat-dapat bigyan, o hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, pero ibinigay sa atin. Dan yan yung tinatawag na grace. So, anong different ng mercy sa grace?
Ang mercy ay karapat-dapat kang parusahan, pero hindi ka parurusahan. Ang grace naman, hindi ka karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, pero binigyan ka ng pagpapala. Hindi ka karapat-dapat. Do we deserve salvation? Na-deserve ba natin salvation? Hindi natin deserve. Tama po? Pansin niyo po, kaya sabi, for it is by grace you have been saved. Si Elder Ray, blessed siya eh. Kasi ang pangalan ng asawa niya ay Grace. So, we are saved by grace. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat tumanggap, pero binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. Pansinin nyo, pagka kayo na lang mag-isa, at it's either sa pag-iisip ninyo, it's either sa pagsasalita ninyo, marirealize nyo na hindi na deserve na magkaroon ng kaligtasan. Tama po? Ganyan nyo natin. Pero kahit na sa kabila ng ating tinatawag na hindi magandang background, kahit na sa kabila ng hindi magandang pag-uugali natin, still, binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? That's the grace. You have been saved by grace. Kaya, it is not by works. Ang salvation natin is not by works. Sabi ng Bible, so that no one can boast. Now, so ang grace po, ang ating po major transition statement is, grace is the foundation of how God deals with us. Therefore, it must also be the foundation of how we treat our brethren. So, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan by grace, kahit na hindi ka karapat-dapat bigyan, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan ng Diyos, pero binigay pa rin sa atin. It's the same, our basis that yung tinatawag na how we approach, how we treat our brethren, so that we may grow in a strong relationship with God and with one another. So, yan po yung ating major transition statement. At ang ating major transition question is, what are the things that we can learn about serving God through His grace? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano yung mga dapat natin matutunan na may inalaman sa biyaya ng Diyos. So, unang punto po natin is, through God's grace, we serve Him and His church with a spiritual character. So, meron pong trait o attitude na tinitingnan ng Diyos sa atin na tayo po ay maglilingkod, no, sa pamamagitan ng spiritual character natin. Ang basis niyan ay ang grace ng Diyos. Sabi po ng verse, sige, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Huwag daw po natin isipin na mas mataas tayo sa iba. But rather think of yourself with sober judgment. Now, si Paul, ang context po nito is, he is explaining about the status po ng Israel. Kasi Romans chapter 12 yan. So, para makuha natin yung context, ang ginagawa po natin, binabalik natin yung previous chapter or verses. Yun po yung ginagawa natin. So, si Paul, nag-explain siya about the status po ng Israel. Pinapaliwanag doon yung katigasan ng ulo ng Israel. Hanggang ngayon, kung tatanungin niyo ako mga kapatid, ang Israel ba is a Christian nation? Ang sagot, hindi. No, hindi ko sila naniniwala kay Jesus Christ. Siguro meron ilang percentage. Napakaliit na porsyento lamang. So, sinasabi ni Paul, ito yung ano nila, as status nila. So, tapos ang kanyang recipient ng Romans is the Roman Christian. Okay? So, they were Gentiles. In the perspective of the Roman Christian, Israel persecuted Christ and the followers. So, ang mga Israel ang unang nag-reject kay Jesus Christ. Yung pong konteksto. They became like an enemies of the gospel. Ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law, yung mga tinulungan ng Panginoon, pinakain ng Panginoon, pagdating ng crucifixion, sila yung sumisigaw na, di ba? Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus.
Their hearts were being hardened, sabi ng scripture in Romans chapter 11, but in the latter part of the verses in Romans 11, pinaliwanag ni Paul. Paul stated that the depth and riches of the knowledge of God, ibig sabihin, mga kapatid, darating ang time na ang people of God would turn their hearts to the Lord. Okay, that's the good sign, mga kapatid. Para pag pinag-iisipan natin yung second coming, okay, pag pinag-iisipan natin second coming, isang magandang sign pag tumaas ang percentage ng believers sa Israel. So, yan po yung mga ano po. So, ngayon, napakaliit pa. So, pagdating po ng Romans chapter 12, ang conclusion ni Paul, ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1. Alala, pinaka-famous na verse yan, natin ginagamit yan. Therefore, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Yung po yung sinasabi, ang conclusion niya. So, tayong mga Gentiles, nakakaranas po tayo ng mga sufferings, ng mga pagsubok, but ang mahalaga dito, we are saved by grace, meron tayong kaligtasan, so ang conclusion ni Paul, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. And be transformed of the renewing of your mind, sabi doon, that you will know what the will of God is. Then he addressed the church about their relationship with God and with one another. So, ang shifting niya, mula chapter 11, pagdating ng chapter 12, offer your bodies, tas nag-shift si Paul doon sa tinatawag po na relationship with one another sa loob ng church. He started by saying, for by the grace, ito yung word niya sa verse 3, for by the grace given me. It is the basis of the foundation of how God deals with us. So, we are saved by grace, and ito rin yung foundation. Ito rin yung basis natin in treating with one another. Okay? By the grace you have given me. Ang nature po ng statement is imperative. It is a command. Sabi niya, do not think of yourself more highly than you ought. Bakit tayo inuutusan ni Paul? Kasi siya mismo, ang kanyang paglilingkod ay sa pamamagitan ng grace. So this time, he started to discuss about our perspective on ourselves. Bakit niya tinitingnan ng grace? Because, mga kapatid, alam natin si Paul, ang kanyang background ay persecutor of the church. Yun yung kanyang background. Marami po siyang pinapatay. Sa panahon po ng paghuhuli po ng persecution po ng church. So, tingin niya po, siya po ay enemy ng Diyos. But, the Lord had given him grace. Yun po yung maganda. Tayo din po, mga kapatid, we are all enemies of God. Pero, we are saved by grace. Ginawa tayong kaibigan ng Diyos, ginawa tayong anak ng Diyos. So this time, we started to discuss about our perspective on ourselves. Kung ano po ang tingin natin sa ating mga sarili. Kasi po, kung anong tingin natin sa ating mga sarili, may effect yun kung paano po tayo tumitingin ng relasyon natin sa Panginoon at relasyon natin sa bawat isa, mga kapatid. Anong mangyayari kapag ang tingin natin sa sarili natin ay mas angat at mas mataas sa kapwa natin dito sa loob ng church? Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Magulo yun sa tingin ko po. Magulo yun. Kung lahat tayo, di ba? Sabi ni Paul Tripp, we are all addicted to the pursuit of self-glory. Sabi niya, addicted lang tayo sa self-glory natin. Because when we look in the mirror, ang nakikita natin ay deserve nito na mapapurihan. Di ba? Pag tumitingin po ba kayo sa salamin, inisip nyo palagi na, guwapo ka lang. Magkantak talaga. Okay, so instead of using the mirror of God's Word to keep our judgments over, no? So para makip natin yun, tama yung ating tinatawag na judgment,
is, kailangan nating tingnan ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Panginoon, upang tayo po ay mapanatili doon sa tama ang ating pagtingin, tama ang ating perspective. So sabi ni Paul, nagbigay siya ng 4 common factors that contribute to this distorted view of self. So hindi naman po natin sinasabi na lagi natin tingnan na pangit ang ating masarili. Different naman yun. Iba naman yun mga kapatid. Ang sinasabi lang natin, dapat tama po yung ating pagtingin. Ang una po, sabi niya, pagdating daw po sa knowledge, kaalaman, no? Mayroong mga tao na kanilang tingin sa mga sarili nila ay mas mataas sila sa iba because ang taas ng kanilang kaalaman. So, because sabi nila, knowledge is power. Knowledge is power. Sa bagay, it's true naman yon. Pag meron tayong alam, mga kapatid, ito nga naman ay isang malaking tool natin para alam natin yung response natin sa mga sitwasyon ng buhay natin. Meron naman pong katotohanan yan, mga kapatid. The more you know, the more you can accomplish. Di ba? Sabi nga nila, huwag daw makikialam ang taong walang alam. So, but knowledge must never be confused with true faith. Because you can be very knowledgeable and very immature. Pwedeng matalino ka, pwedeng magaling ka, pero immature ka. Tama po? So, yan po yung at the same time. So, maaaring tayo maging matalino, but we do not know about who God is. And it's maraming taong matatalino sa buong mundo. Pero hindi nila kilala si God. And they don't accept na merong Diyos. Maaaring top 1 tayo sa class, ngunit marami ang hindi nakakalam na, diba? Pero mga top 1 na namumopya din nandadaya din. Tama po? Hindi nila alam yun. Maaaring saludo ang mga katrabaho natin sa atin. At the same time, hindi natin alam na meron tayo palang mga ginagawa na against sa will ng God. So, ikalawang bagay, yung tinatawag sa knowledge, ikalawa, yung tinatawag po na experience. Hindi na mahulugan na marami tayong experiences, confident na tayo at angat na tayo sa iba. Di ba? So, maaaring marami tayong karanasan sa mga bagay ng buhay at sa tingin natin tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, pero minsan, mas malaki po ang temptation na magtiwala tayo sa sarili kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Pag we are so confident, no? Sa atin pong mga sarili, hindi ko bang, kaya ko na yan, kahit di ako mag-review. Mga ganun. Kaya ko na yan, kahit hindi ko pag-aralan yan. So, mahirap pag gano'n, no? So, meron tayong ginagamit na, alam mo, kadalasan ginagamit. Yan, kasi pag mga experienceado, papunta ka pa lang, pabalik na. Actually, it is a statement po na parang nagiging conceited tayo. Tama po? Nagiging consider tayo sa ating pong mga sariling kalakasan in order to be little the other one. Yan po yung mga statement natin. Pero ang mirror, ang salamin ng salita ng Diyos, reveals that we are still spiritually immature. Sinasabi ng Bible sa atin na ang mga kausap ni Paul, sabi, you are still spiritually mature. Hindi ko comment yung kayo na isang church. Kasi sa loob ng church, meron nag-aaway-away, nag-iingitan. Ganyan na natin, kalulagayan natin. So habang buhay po tayo mga kapatid, we never stop learning. Kahit na matanda na tayo, we never stop growing. Yan po ang natin. Ito po ay patuloy. Malagi pong nagtuturo ang Diyos sa atin habang tayo po ay kasi hindi pa po tayo perfect. Amen? Papalitan lang yan ng Diyos ng perfection after po na nandun na tayo sa langit. Yun po yung perfection. So, tayo, mga younger one, mga younger one, nasa middle na ako, nasa 50 na ako. Tayo, so we ought to respect our elders. Tama po? Parang ayaw nyo We ought to respect our elders from those who have gone before us. Pero sa mga elders natin, those of us who have seen much of life. Kasi na, pag titinan ko, so, kukumpara ko, 20s ako, 30s, 40s, 50s.
Nakikita ko na later on, sabi ko, baka later on, magiging kawasan ko na, mga senior citizen na, mga 60s, 70, di ba? Kahit na ayaw ko, papunta na ako doon. Kahit na ayaw kong tawagin, tatay, bakit anak mo kita? Mga batang to, kaya ko pa na maglaro Okay? Sa sarili ko yan, sa sarili ko. But tayo po, yung mga elders po natin na nakakita ng buhay, mas ahead sa atin. Ang paalala din is, do not think of yourself more highly than you ought. Okay, yan yung paalala sa lahat ng matatanda. Remember what the Bible has to say about wisdom and keep your judgment sober. Tunay po ng mga elderly natin ay puno po ng wisdom. Amen? Yan po minsan ang kulang ng mga kabataan. Ang po ng mga kabataan, basta itong nararamdaman ko, tama yun! Okay. Yan yung mga naranasan natin in the past. Amen? Kailangan natin tinatawag na ang mga elderly, naranasan nila yan. Okay? Naranasan nila. At nakita nila yan. So kaya mahalaga din po na nakikinig tayo sa mga elderly. Amen po. So ang paalala dun sa mga elderly, still, hindi porket po na is meron tayong tinatawag na mas mataas tayo. But we can gain wisdom mula sa elderly. Ikatlo, yung tinatawag po na success. Success is wonderful blessing that we should pursue, but it's simultaneously a dangerous thing. Ulitin na po. Success is wonderful blessing that we should pursue, but it's simultaneously a dangerous thing. Marami pong mga successful na tao, hindi po napaganda ang buhay. Hindi napahamak po sila. Successful people are rarely humble because they take credit for what only God can produce. Ang tendency po pag successful people, medyo mataas po ang kanilang pagtingin sa kanilang pong mga sarili. The Bible will never equate accessing life or ministry with personal holiness. Ang successful people, nakakalimutan yung personal holiness. So, halimbawa, kung nakakita ko kayo ng sikat na vlogger, tingnan niyo muna kung dapat kayong pa-picture sa kanila. Okay? Kasi baka yung kanilang content ay hindi maganda. Sikat lang sila. So, there's nothing wrong na umangat. There's nothing wrong. Isipan din natin, mga kapatid. You can be dramatically successful and dramatically distant from God. You can be dramatically successful and you can be dramatically malayo sa Diyos. God, even as a professing Christian. So kapag tumitingin ng mga successful people sa salamin, naiisip nila na deserve nila ang kanilang mga nakamit. But the mirror of God's Word reveals that every good gift comes from the Father. Sabi po na Jesus, every good gift comes from the Father. At in James. And wala sa ating mga kapagsabi na deserve natin mga bagay na ating natamo. Lahat ng bagay yan, galing yan sa Panginoon. Napansin niyo po, meron pong mga singer na magaganda po ang boses na kukuha po nila sa training. Pero meron po mga singer na gifted po talaga. Meron pong mga, pag kumakanta, ilang kanta lang, paus na. Pero meron mga singer na, magdamag na kantahan, susunod na, another day, kakanta ko din, wala, hindi na mamaos. So, nakita mo natin, yung giftedness, yung pagbibigay ng, yan ay galing sa Diyos. Ito po ay binigay sa kanila ng Panginoon. So wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Walang masama ang mag-dream big, magkaroon ng wealth, magbigay ng impact sa maraming tao. But if God grants us success in whatever we do, don't think of yourself more highly than you ought.
meron kami pinag-usapan, nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Kasi sometimes we think of projects, fundraising, at mag-invite ng mga kilalang mga tagapagsalita. Nakakalungkot lang mga kapatid, no? Pag kinausap mo yung tao na yun, well, that's their, normally that's their profession, no? Yung kanilang sa totoo lang, ang tataas mga kapatid ng professional fee nila. Kung ikaw ay isang church na maliit, tapos kung invite mo sila, una mong iisipin yung kanilang professional fee. Minsan umabot po yan ng tinatawag ko na 40, 60, 80, 100,000 as their professional fee. So, yan po yung reality, mga kapatid. So remember what the Bible has to say about blessing and keep your judgment sober. Kaapat, yung tinatawag po na recognition. The praise and recognition of others is delightful to our ears. Diba? Pag ikaw ay nare-recognize, masarap pakinggan yan eh. Tama ba? Masarap pakinggan yan. Because we selfishly love to be glorified and we're kept awake at night by the negative opinions of others, of us. Tayo po ay pangtuan na ikinig, pero hindi tayo makatulog sa gabi kapag narinig natin yung criticism sa atin. Yan yung reality sa atin. As a result, mas pinipilit natin na tayo po ay mapunta sa daan ng approval ng mga tao kaysa sa approval ng Diyos. Tanda mo palagi, ang ginagawa mo sa Panginoon, kung ikaw ay estudyante, you do your best sa pag-aaral mo. And you are, kung meron kang ministry, you do your best sa ministry. Ngayon, kung meron ka pang kakulangan, pakinggan mo yung comment nila. Para mag-strive ka at ma-overcome mo no, yung mga weaknesses sa ginagawa mo. Pero si Lord ang nakakaalam, kapatid, ng iyong puso. Siya ang nag-a-approve na sila na. Sa tuloy mo na. Kasi Lord ang nagtatapik sa'yo. Kung walang nagre-recognize sa'yo dito, si Lord ang magre-recognize sa'yo. Amen? Siya ang mag-bless sa life mo. Pero siyempre, yun naman ay natin. We commend our brethren sa kanilang mga ginagawa dito sa loob ng church. When popular people look in the mirror, they're tempted to see someone who has arrived because people treat them as if they're someone special. But the mirror of God's Word reveals that we all have fallen short of the only standard that matters. Sabi ng Romans 3 verse 23, di ba? For all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo ay nag-fall short sa glory to ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. At kung meron kang tinanggap mula sa Panginoon, whether wealth, whether fame, no? So, do not think, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, do not think of yourself more highly than you are. So, may mga salamin tayo na mga ginagamit para tingnan natin ang mga tao at ang ating pong mga sarili. Ngunit ang salamin na ito ay maaari tayong linlangin. Yung mga mirror na yan, maaari tayong linlangin para magkaroon tayo ng pagtingin na iniisip natin na tayo po ay mas mataas sa iba. So, kailangan po natin itong tinatawag na ayusin. Kasi ang Scripture will expose our weaknesses, flaws, and failures. Remember this. The cross of Christ liberates us from the fear of that exposure. Alam ng Diyos, mga kapatid na ating mga weaknesses, but the Lord will not expose us. When we have that, yung tinatawag na perspective na lahat po ng bagay na meron tayo, it's all because of the grace of God. It's all because of the grace of God. Because the grace of the cross has made provision for everything the Bible reveals about us. Si Paul, kung titignan mo yung kanyang background, mga kapatid, perhaps si Paul more than any of the apostles, pag titignan niyo po mga kapatid, pag tatanungin mo, sino ang gusto mong sa 12 apostles?
Sino ang gusto mong apostles doon ng Panginoon? Ang masasabi, marami sa atin masasabi, si Apostle Paul. Pansinin niyo po, ang dami niya pong sulat sa Bible. Di ba? Mula po natin sa Romans, sa Corinthians, sa Galatians, sa Ephesians, Timothy, Titus, Philemon. Okay? Kasi Philemon pareho. So, marami siyang mga tinatawag po ng mga sulat. Paul could have claimed a superior standing in the church. He was a Pharisee, a son of Pharisee, Pariseo siya, anak din siya ng Pariseo, a Roman Jew, dalawang kanyang citizen, siya po isang Romano, at the same time siya po isang Hebrew. So, raised and educated in Jerusalem, under Saint Gamaliel. He was carefully, itong Gamaliel ay isa sa sikat at pinakamataas po ng mga teacher po sa panahon nila. He was carefully trained in Jewish laws and customs under Gamaliel, a highly honored and respected Pharisee, council member, and teacher of the law. But Paul understood that his status before God was based entirely. Ang kanyang paglilingkod, ang kanyang status based entirely on the Lord's grace and mercy, and not on bloodline. Hindi dahil sa lahi siya ganito. O ano man ang kanyang background, or any personal merit, is on in the grace of God. So in verse 3 hanggang 8, suggests that there were members of the church in Rome who thought of themselves more highly than they ought. So, ibig sabihin, kaya sinasabi ito, meron sa loob ng church nang iniisip nila, mataas sila kaysa sa iba. They considered themselves better than others or more privileged than they actually were. Maybe they had the gift of prophecy. Kasi usapan ko yung giftings sa Romans. So maybe they had the gift of prophecy or teaching and iba't iba pang mga gifts. And assume it gave them a position of prominence. So, meron akong gift na ganito. Dapat ito yung trato ninyo sa akin. Yan po yung nasa isip niya. So, Paul urged the Romans to think of yourself with sober judgment, which means to make an honest, o sabi natin sober, honest, accurate, wise, balanced evaluation of yourself before God. Kaya, do not think of yourself more highly than you ought. Thinking of yourself more highly than you ought won't happen if you genuinely take stock and consider all God has done for you and given you. Anong ginawa ng Panginoon at kung ano ang mga binigay niya sa atin. So, salamat sa Panginoon kung ano man ang aking tinanggap mula sa Diyos. Amen? Pag pinag-usapan natin ng self-entitlement, diba? Are we tempted to be self-entitled, mga kapatid? Diba? May tendency tayo diba? Pag sabi natin self-entitlement, unrealistic, ingrained belief that one deserves special treatment. Pag sabi natin entitlement, parang we deserve this. Okay? So, in privileges and rewards, as if deserve natin yung mga bagay na yun. Parang it's the you owe me attitude. You owe me attitude. For example, isang pastor ako, dapat sundin niyo ako. That's self-entitlement, mga kapatid. Dapat, pagkain, mas marami pagkain ko sa inyo. That's self-entitlement. Dapat pinagtitimpla niyo ako ng kape. Elder ako, deacon ako, dapat pinapakinggan, binibigyan ng halaga ang point of view ko. Yung suggestion, dapat yun ang nasusunod. Okay? Marami kami sa church, kapag hindi kami pinagbigyan, ang gusto namin mangyari, hindi kami dadalo. That is entitlement. Malaki ang binibigay ko sa church. Dapat pagdating namin sa church, meron kaming special seat. Wala naman tayong gano'n. Ano ba pangalan yung pagkuha ninyo? Wala naman gano'n Hindi natin pwedeng sabihin, pambira, hindi nila sabihin si Sister yung ulit namin yung upuan namin. Di ba? Kasi meron pangalan.
Kaya minsan, dito sa church, in-encourage namin ng mga youth na maglinis ng church kahit sila yung mga nag-practice na. Okay? Yung kuya natin, encourage natin. Okay, hindi porket musician, hindi maglilinis. Pero po, habang bata pa, mga kapatid, turuan natin ang ating mga anak na mag-delay gratification. Okay? Madalas, kasalanan din natin, ay mga magulang, kasi binibigay natin kaagad yung gusto nila. Kaya nagiging entitled din sila, mga kapatid. Doon meron tayo tinatawag na reward system, na kapag na-achieve nila yung goal na gusto, di ba? Na gusto natin mangyari, binibigyan natin sila ng reward. Ang problema lang, paano kung kulang ang financial natin? Ang finances natin doon sa gusto nila. Ano mangyayari? Iiyak sila? Di ba? Magtatampo sila because they were entitled. Ano yun? So, kailangan natin ipaliwanag yun. Ang isa sa sign na feeling entitled sila ay pag binigyan mo ng bagay, binigyan mo sila ng gift, tapos sumimangot at umiyak. Ibig sabihin, meron silang entitled na so dapat binibigay mo sa akin yung gusto ko. Si Pastor Peter Tan, sinukwento ko siya, sabi niya, nagbigay daw sila ng kanyang asawa sa kanyang mga apo. Bigay siya ng mga regalo. Tapos yung apo niya, maya-maya, umiyak. Umiyak yun ang apo niya. Akala ni Pastor Peter, umiyak sa tuwa. Pero umiyak dahil ayaw niya ng regalo. Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng anak niya. Pasok tayo. Sabi niya, obserbahan ko, nagpinapanaki natin mga anak ng they were entitled. Kaya sabi niya, sa darating na Christmas, walang tatanggap ng regalo mula sa ating mga anak. Hindi natin bibigyan ng regalo ng ating mga anak. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa squatter area at hahayaan natin sila ang bigyan ng regalo para sa kanila. So, yun yung naging kanilang project that time. Hindi porke bata, laging pagbibigyan. Hello? Hindi porke bata, laging pagbibigyan. Hindi rin porke matanda, lagi na rin pagbibigyan. Hello? Amen mo ba? Tahimik kayo mga kapatid. Tayo sa church, younger people must give respect sa mga elderly natin. But when the elderly is not walking according to God's way, to God's will, they must be reminded with gentleness. Amen. And tayo dito sa church must open our hearts, lalo sa paalala ng ating mga kapatid. Sa mag-asawa, meron tayong mga expectations. Kapag hindi nasusunod, ano nangyayari? Nagagalit tayo. Kapag hindi nag-text si hubby, diba? Nagagalit tayo. Kapag hindi bumati ng birthday at saka anniversary, nagagalit tayo, diba? Salamat sa Diyos ko. Yung iba nga, mansari. Di ba kung natin, mansari natin ngayon? Ewan ko ba na bakit gano'n? Kahit mansari talaga. So, sabi ni Pastor Peter, ang secret sa successful marriage, increase your appreciation, lower your expectation. Ganun ka ba? Increase your appreciation and lower your expectations. Ang mga asawang lalaki, hindi mo sila ma-expect na magtanda ng date. Dahil bakit? Hindi ko malaman eh. Hindi mo sila ma-expect. Minsan,
yung kanilang towel, hindi nila maibalik sa sarili nilang lalagyanan. Ipaalala nila. Hindi mo na naman nilagay. Ikaw na maglagay. Hindi mo na pagsisimulan ng pag-aawin ng mga kapatid. Okay. Or I could say, communicate your expectation. Communicate your expectation. Sabihin mo, mag-usap kayong dalawa. Ganito, ganyan na, paalala. Kailangan mo ipaalala. At ganoon din tayo mga lalaki. Kung meron tayo nakikitang dapat itama sa loob ng ating relasyon sa mag-asawa para magkaroon ng magandang samahan, sabihin po natin, i-communicate po natin mga kapatid. Sabi ng verse 9, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So, ating pag-ibig, hindi plastic. Hello? Love must be sincere. Hate what is evil. So, pag sabi hate what is evil, kailangan natin sabihin kung ano ang totoo at kung anong dapat itama. Yan, cling to what is good. And be devoted to one another in love. So, honor one another. Kung ganyan po tayo sa loob ng church, ang ganda niyan. Tama po? Ang ganda niyan sa atin. So, tandaan natin mga kapatid, through God's grace, meron po tayo ng spiritual character na dapat may pakita. And that is humility. Dalawang bagay mga kapatid. Through God's grace, we serve Him in His church with spiritual given gifts. So, binigyan daw ang church ng giftings mula sa banal na Espiritu Santo. Ang bawat isa po ay merong spiritual giftings. Siguro, sa bukas ay hindi ko pa na-discover, Pastor, kung ano yung spiritual gifts ko. Ang nakikita ko lang, meron magaling akong sa ganun, talents, may mga talents akong pwede ito magamit para sa kapurihan ng Panginoon. So sabi sa verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, sa principles po ng serving, so iba po yung gifts, iba po yung talents. Ang talent po yung natural abilities. No? Ang pagkanta is talent, not gifts. Okay? Ang tinatawag po ng mga abilities natin, ng drawing, cooking, di ba? Yung mga ganun po. Tapos, yung pag-aayos po ng mga bagay po, structure, so iba't iba, mga talents po natin. But spiritual gifts are empowered by the Holy Spirit to serve God's mission, God's mission. Ginagagamit ito para sa mission po ng Panginoon. And ang purpose is to glorify God. Yan po yun, sa pamamagitan po ng using our gifts. And to point, yung tinatawag po na mga tao papunta kay Kristo. Then, ang ano po natin, response natin, yung ating pong dapat gawin tayo po ay maging good steward ng gifts na yun. Because we are accountable for using that gifts. Because the Lord ang nagbigay nito sa atin. Serving God with spiritual gifts means using God-empowered abilities. Meron siyang sinabi, teaching, serving, encouraging, leading, ang pinaka-purpose to build up the church and bless others, rather than self-promotion. Itong gifts that are meant to be used for the common good, para po sa strengthening the body of Christ at mag-glorify po ang Panginoon. Tingnan natin, una po yung tinatawag po ng gift po ng prophecy. Ang New Testament, sa panahon po noon, panahon ng mga early Christian, meron po talaga sa gathering ng nagpa-prophesy. Pero ang prophecy po ay still nakakonect pa rin sa tinatawag po na salita ng Diyos. Meron po siyang
Yun pa rin po ang basis niya, yung salita po ng Panginoon. Hindi po yung tinatawag na direct revelation. No? So, medyo delikado po yung direct revelation. Kasi hindi natin masisigurado kung yan ba talaga ay galing sa Diyos. Ang usual use po ng prophecy is to give the revelation of the Lord or the message of God. Sa panahon natin, ang revelation po ng Diyos ay true sa written word. Pag sabi natin revelation ng Diyos, kapahayagan ng Diyos, unang makikita natin, unang pinakamatibay na basis natin ay ang Biblia, the Bible. Sinasabi ba yan ang salita ng Diyos? Para ma-check natin. When we say, minsan, nasasabi kasi natin, alam mo, kinausap ako ng Diyos. Be careful din. No? Kasi minsan, nasasabi rin natin yan na unaware tayo. Kinausap ako. Possible na kinausap ako ng Diyos o dinil ako ng Lord habang nagpipray ako na ito yung dapat kong gawin. So, kasi minsan, mahirap magsabi na kinausap ako ng Diyos. Then we became self-entitled na ikaw lang yung kinakausap ng Diyos. Ano ba sabihin, kinausap ako ng Diyos, brad? Ba't ako di ako kinausap ng Diyos? Ikaw lang ang kinausap ng Diyos? Di ba? So, maging aware din tayo doon, mga kapatid. So, mahirap doon, para mo sana kinausap tayo. Narinig mo ba yung audible voice? Delikado yun. Huwag muna. Delikado yun. Ibig sabihin, ito po mga kapatid ay it's possible. Ito ang interpretation ko. Baka naman kasi, meron lang tayong gusto na mangyari o na-obserbahan. At ito yung dinidil sa atin ng Panginoon. Pinapakita sa atin ng Diyos. Pero hindi natin talaga narinig yung tinig ng Diyos. Ang tawag doon mga kapatid, ito po ay moral compass, spiritual compass, or spiritual discernment. No? Nakita ko na ganito yung nangyayari. So, in presence sa iyo ng Panginoon, dapat mong baguhin, dapat mong sabihan sila, dapat mong paalalahanan sila. Clear mga kapatid? Though hindi natin nare-reject ang mga tao ngayon na nakaka-receive ng prophecy, but we need to be careful. Okay, we need to be very careful. Kung nakarinig tayo ng prophecy, sabi ay sa Pangasinan, meron daw ganitong sa ganitong lugar. Kailangan natin pag-isipan ng mabuti, pag-pray ng mabuti, at kailangan po natin, ito ba talaga? I-check natin, i-double check, ito ba talaga ay sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi nung bata-bata kami, galing po kami sa isang church na medyo talagang nagpa-practice po sila. Yung di ko bang meron, ito ang guest natin ay meron po siyang gift of prophecy. Nakikita niya po yung katayo. Nakakatakot ako ito. Nakikita yung laman ng puso mo. Di ba? So, ang response mo ng teka, iwas-iwas ba tayo? Baka makita yung laman ng puso ko. It's very dangerous. Sabi, ikaw ay cardiologist na sabi. Kikita sa ano. So, ito po ay moral compass or spiritual discernment. No? Yun po yung natin. Discernment. Sa Acts 15, kahit may gift ng prophecy, ay tumataan pa rin sa interpretation ng Old Testament or sa Scripture. Ang gumagawa ngayon ng work ng prophet ay ang mga pastor. Pwede nyo po, ang gumagawa madalas ng work ng prophecy, ng prophet ay ang pastor because the pastor is the one na kinakausap ng Diyos in relaying the message of God. Kaya sasabihin nyo, si pastor ang paparinig nyo? Kasi parang bakit alam niya yung sitwasyon ko? Baka nakasama ng Jesus si pastor. So, hindi ko trabaho yung pastor yung sagap ng Jesus. Ang trabaho ng pastor is to reveal the word of the Lord. Amen? Kaya siya namin kinakausap ako ng Diyos. That's good. Amen? Kung tayo po ay nakaka-receive ng parang kinakausap ako ng Diyos dito sa area ito, sa bahagi na ito. That's good. Salamat sa Panginoon. So, ikalawa, the gift of serving. Ang katumbas ng salita dito ay ministering at ang salitang diakonia ay
galing doon. Ibig sabihin, service even though there's no recognition. So, service, paglilingkod, kahit na walang recognition, mga kapatid. Working behind the scene. Walang spotlight. Batiin man o hindi, gagawin pa rin niya ang gift na binigay ng Panginoon sa kanya para sa kabubuti ng iglesia. Serving. Service. Ikatlo, the gift of teaching. It is the gift of making the scripture clear. Malalaman mo na may gift of teaching ka kung may nagtanong sa iyo patungkol sa salita ng Diyos na ipaliwanag mo ng tama at naglilid ito ng pagsisisi, naglilid ito ng spiritual encouragement, ng growth sa kanyang buhay. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na gift of teaching. Pero pag may nagtanong sa iyo, lalo siyang naduluhan, alam niyo na, di ba alam niyo na, ay wala akong gift of teaching. Naguluhan siya eh. Baka kulang pa sa kaalaman o experience ko. No? So, kailangan ipag-pray. Kailangan pagsimikapan. So, the gift of encouragement. Sa Greek word na gamit ay paraklesis. Galing sa word ng parakleto. Na ang ibig sabihin ay to give comfort, encouragement. Sila yung nag-encourage, nag-motivate ng mga tao para gawin ang kung anong tama. Sila yung handang makinig sa iyo, magbigay ng payo at manalangin para sa iyo. Meron ka bang gift niyan, kapatid, na pagka nagkukwento sila sa iyo, no, ikaw nakikinig ka. Kasi meron mga ganito, nagkukwento ka, nagkukwento ka. Ang ginagawa nila sa cellphone, at gumagawa ng mga bagay, hindi sabihin, walang gift, kasi ma-open ka eh. Sabi mo, di ba? Nagkukwento nga ako, tapos di ka naman nakikinig. Kaso tinapit mo, ha? Okay, sabi walang gift of walang gift of encouragement. So, ang may gift of encouragement ay pag nagkwento ka, then he or she listens to you. And he or she gives advice. So, gift of encouragement. And gift, and another gift is giving. It is a spiritual capacity to share resources generously. Meron pong mga tao na meron silang gift of giving. No? They were generous. They were cheerfully, without pretense, mga kapatid. They focus on supporting others' needs and work, yung tinatawag na work sa loob ng church, advancing the kingdom of God. Ito yung mga pagdating sa mission, bukas ang kanilang mga palad. Pagdating sa mission, pagdating sa mga church activities na makakatulong, they support the work of the Lord. Hindi po issue ang amount. Wala pong bilangan. Okay, walang bilangan. Ang question ay ang laman ng puso. Tayo din mga kapatid, originally tayo po ay, ang hirap po yun dahil nataas na ng mga bilhin, so ito wala ko po. Pero pagdating sa vision, pagdating mo sa work of the Lord, hindi issue ang pera. So, meron pong gift of giving. So, not out of obligation, it is the matter of the decision of the heart in helping and supporting the work of the Lord with a cheerful heart. Kailangan natin nakakanta dito, di ba? With a cheerful heart. I give my life to Jesus. With a cheerful heart. And the gift of leading, known as leading or ruling, sa Greek word ay prosten. This gift involves standing in front, guiding or piloting the church, navigating and directing people toward the goal of the church or the specific ministry of the groups. So they were the leaders. Dito sa church, hindi lang naman pastor ang leader. We have the elders, we have the deacons, meron tayong mga babaeng mga leaders dito sa church. They lead the other na mga kababaihan. Meron din tayong mga leader po ng mga kabataan. Kung sa mga leader ng mga kabataan dito? Andiyan pa ba kayo? No? So, kung kayo ay leader ng mga kabataan, you stand as a leader of the youth. Amen po ba? I-remind natin yun. So, kailangan ng leader ng mga kabataan. Kailangan natin yun. Pag wala pong mag-lead sa kanila, maliligaw sila. So, kailangan natin ng leader.
ipag-pray natin na the Lord will raise leader para po doon sa mga kabataan. Ganun din actually sa kalalakihan. Kailangan natin tayuan yung ating responsibility in taking care of our brethren. Amen? And the gift of mercy, the Greek word for the spiritual gift of mercy is eleo, which means to be patient and compassionate toward those who are suffering or afflicted. This goes beyond just caring about their spiritual needs. It is also concerned with their physical needs. Ang mercy, nakatingin doon sa mga kapatiran na may pangangailangan. And they make a way para makatulong sa kanila. It's either hindi naman sa kanila magagaling finances or support. They ask people to support other members of the church. Yan po yung mga giftings po na meron tayo. Na dapat meron po sa loob ng church. So people with the gift of mercy long to see people come through a healing process and are able to give their time over an extended period in some cases para masuportahan po ang mga kapatiran na ito. So, we need to serve the Lord by spiritual given gifts. So, tanungin natin sa sarili natin, ano ba yung gift na meron ako na pwede itong magamit para sa strengthening ng church? Mga kapatid, I encourage, dito sa loob ng church, magbigay tayo ng time para makilala natin mga kapatid natin. Encourage. So, ikatlong bagay mga kapatid, through God's grace, we serve God with spiritual passion. Pag spiritual passion po, meron pong sabi natin, spiritual passion, meron pong init na nanggagaling po sa ating pong kalooban na nahihikayat natin ang ating pong mga kasama sa loob ng church para mas maging mapanalangin, maging magbasa ng Bible, di ba? Sabi po sa verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Sa ibang salin, ang nakalagay po doon ay, do not be slothful. S-L-O-T-H-F-U-L. Anong sa Tagalog nun? S-L-O-T-H-F-U-L. Anong sa Tagalog nun? Huwag maging tamad. Hello po mga kapatid. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. So He intensifies. Hindi na tawag po ng zeal. Zealousness. He defines the meaning of zeal and He focuses on the goal of zeal. Meron pong enthusiasm. Meron pong pagpupursige, mga kapatid. So, huwag tayong maging tamad. Huwag tayong maging tamad magbasa ng Bible. Huwag tayong maging tamad manalangin. Huwag tayong maging tamad umattend ng prayer meeting, ng prayer service. Huwag tayong maging tamad umattend ng Bible study. Huwag tayong maging tamad upang tumulong sa gawain ng Lord. Huwag tayong maging tamad na mag-devotion. Huwag tayong maging tamad sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pag-invite. So in other words, be zealous na maging mapursige tayo. Actively, passionately. Sabi doon, ang definition ng zeal, sabi niya, be fervent in spirit. Ang Greek verb niya, literally means po, yung fervent ay meron pong pagkulo o boil. Pagkulo. So, boil in spirit. In fact, the Latin word fervens from which we get the word, ibig sabihin po ay yung pagkulo, pag-init. Christian zeal is a flame ignited by God's Spirit in our spirit to live with all our might while we do live. So, sa ating pong paglilingkod mga kapatid, kumusta yung init ng pagmamahal natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Diyos? Pagdadating ba ng Sunday, excited tayo? No? Sana, no? Na pagdating ng Saturday, naghanda na yun natin at isusunod ko bukas. Okay. Pati offering natin, nakahanda na rin. So, excited na magpuri sa Panginoon. Ang status na ito, mga kapatid, it is not a personality trait. Kasi meron po tayong mga 4 types ng personality trait. Tama po? Meron tayong sanguine, meron tayong choleric, meron tayong phlegmatic, meron tayong melancholic. It is not spiritual personality trait. Ang personality
katulad po ng pagiging outgoing, enthusiastic, social people, sanguine, optimistic. Some are assertive, competitive, goal-oriented. Ito yung tinatawag ng choleric. Some are phlegmatic, passive. Yung sinasabi ni Paul, walang kinalaman sa personality trait. Ang sinasabi ni Paul, kahit na anong personality trait mo, melancholy ka man, phlegmatic ka man, kahit na tahimik ka, you make your oil burning in serving the Lord. It is a spiritual response to the King of Kings. Tayo, pag pupunta natin dito, ang ating pong sinasambayang Diyos, so excited tayo, dahil gusto natin makasama ang Panginoon. The Lord is with us every day, every minute of your life. Pero iba rin yung tinatawag na pagtitipon ng church. Because that is where we give our hearts, our worship. Diba ang hirap ng mula sa simula hanggang matapos. May sampa minsan. So, kumusta? Kumusta yung boil? Kumusta yung tinatawag na init ng maglilingkod sa Diyos? Yung alab, mga kapatid. Doon sa paglalakad ng mga disciples, mga alagad ng Panginoon sa Emmaus Road, sa Luke chapter 24, habang kausap nila si Jesus Christ, hindi nila nakilala si Jesus Christ. Again, nung nabuhay na maguli si Jesus Christ, hindi na yun ang kanyang mukha. Di ba? Kasi basehan nila, kaya itong mukha ng Jesus Christ, kasi ito yung lumabas nung ipinahid sa kanya. Kaya ito yung mukha niya. Pero nung nabuhay si Jesus Christ, hindi na siya nakilala ng disciples. Habang naglalakad sila, kausap nila si Jesus Christ. Sa kanila na-realize, pag ano po nila, na si Jesus Christ pala yung kanilang kasama. Sabi nila, kaya pala merong init na damdamin habang kausap natin sila. So kung isa po yung ating pong spiritual fervor, mga kapatid, ang ating pong response, o ating gesture, ating approach, is because alam natin, kilala natin yung sinasampalatayanan natin. Kaya nga, ano po ang greatest commandment sa Bible? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen? Your strength. So, may iwasan natin ang pagiging late. Kung tayo po ay excited sa ating pong pag-meet sa ating King of Kings. Hello po mga kapatid. Amen po? Sakit po ba? Si Lord na po bala. Amen? Sabi ng isang pastor, kapag hindi ka nakakapagbasa ng Bible, huwag ka magigilty. Sabi ng isang pastor, sabi ng isang pastor, pag hindi ka nakakapagbasa ng Bible, huwag ka magigilty. Bakit ka nagigilty? Pag nagigilty ka, ibig sabihin ay out of compliance. Ulitin mo po. Sabi niya, pag hindi ka nakakapagbasa ng Bible, huwag ka magigilty. Kasi pag nagigilty ka, because that is out of compliance. Hindi ako magbasa ng Bible. Dahil ko kasi hindi naman. Out of compliance yan. Mga kapatid. Ay, hindi ako nakapag-devotional. Yung message na naman ako ni Pastor, ni Brother Owen. Out of compliance. Hello po! Hindi naman ako, bakit kasi sa hindi kang jawan? Ang tanong lang mga kapatid, bakit hindi ka nagbasa ng Bible? Bakit hindi ka nagbasa ng Bible? Bakit hindi ka nakapag-devotion? Mag-devotion ka lang kasi out of compliance. Hello po, mga kapatid. Ang dapat maging response natin doon, dapat nagugutom tayo. Hello po. Kasi part ng life natin yon.
yung pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Parte ng buhay natin. Spiritual food siya eh. Di ba? Spiritual food siya. Hindi natin sinasabi na nagigildi ako kasi hindi ako nakakain. Meron po bang ganon? Oo. Meron po ba dito? Nagigildi ako, hindi ako nakakain. Oo. Kakain ka kasi nagugutom ka. Hello po. Yung connection ng spiritual fervor, naka-connect yan sa ating tinatawag ng paghahangad upang makilala natin si Lord. Amen? Gusto natin makilala si Lord eh. Gusto natin siya maranasan. So, ganun din sa pag-attend sa church. Huwag ka rin mag-guilty kung hindi ka nakaka-attend. Hello? Hello mga kapatid. Huwag ka mag-guilty kung hindi ka nakaka-attend. Meron ba dito nagsasabi na na-guilty ako? Hindi kasi ako naligo eh. Meron po ba dito? Nagigilty dahil hindi naligo? Ang pag-attend ng church, mga kapatid, oras kasi yan ang pagkain ng kaluluwa. Amen po? Oras kasi yan ang pagkain ng kaluluwa. Yung pagbabasa ng Bible, oras yung pagkain ng kaluluwa. Pakikinig ng salita ng Diyos, oras yan ang pagkain natin. Hindi yan out of compliance. Katulad ng pagligo, hindi yan out of compliance. Amen? Hindi yan, ang pagligo is regular routine para magtanggal ka ng dumi. Amen? Pag hindi tayo naliligo, ano nangyari? Bumabaho tayo. Kahit na hindi naman tayo kumain ng bayabas. Ang lakas po lang dumi ng bayabas. Kaya pag Sunday, mga kapatid, gawain ng Lord, no? Lalo-lalo na, wala kang ginagawa sa church, sa bahay. Wala ka namang schedule. Tapos ayaw mong umatid, matakot ka, kapatid. Matakot ka. Pag ganun ang katawan, pag ganun po, no? Kailangan na nating ma-alerto. Kasi baka wala na tayong gana, wala na tayong tinatawag na pagtuunan ang bagay ng spiritual para sa atin. So, di ba pag hindi ka kumain sa tamang oras ng pagkain, ang tawag doon? Fasting. Ang sabi ng iba, diet. So kapag ikaw ayaw mong umattend ng church, ano ka? Magda-diet? Hello po. Huwag din namang i-offend, no? Pag nakita mo, absent ko mga kata. Ano ka? Magda-diet ka ba? Ganun din. Kasi baka di rin sila kinig ng ano eh. Diba? Ng sermon. Hindi na unawaan yung ibig sabihin ng spiritual diet. So wag natin gutumin ang ating spiritual na buhay. Hello po mga kapatid. Amen? Let us make the time na nandito tayo. Papahampo natin ng Panginoon. Let us be reminded mga kapatid. Yung spiritual lukewarmness ayaw ng Lord yan. Ako po, hindi po ako uminom ng kape na yung talagang nalipasan na ng hinir. Doon iba, nakakainom pa naman ng hiniinom nila yung bagay na yun. Ako, kung may ano lang po. Doon meron pong ice, no? Pero sinasabi kasi ng Bible, yung lukewarmness po is hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. So, ganun po, on the nature of our commitment to God, kailangan po natin pag-alabin. Meron pong work si Lord at meron din tayong responsibility. Alam niyo po, sa ibang bansa, ang mga simbahan na malalaki ay mga museum na lang. Malalaking simbahan po. Mga museum na lang po. At pinamumugaran ng mga tao namatay na yung init ng pagmamahal sa Panginoon. Huwag mong hahayaan na mangyari yun. Ganun po ba? Let us move through God's grace, we serve Him, this church with spiritual character. Meron pong humility. Through God's grace, we serve Him and His church with spiritual giving. Through God's grace, we serve God with spiritual passion. So, napinis na ito sa ating application. Una, let us develop the character na tinatawag na humility because it is the Christ-like attitude. Amen? Christ-like attitude yan. Ikalawang bagay ito. Let us discover
our spiritual gifts and use it for the body of Christ. You pray. Ano ba yung hindi ng gift ng Lord sa atin? So if you start with a talent, then later on the Lord will use you. Ma-realize mo yung gift na binigay sa iyo. Mag-involve ka. Okay, mag-involve ka sa ministry ng Lord. That you may discover yung gifts na yan. Ikatlo, let us discourage lukewarmness. Instead, cultivate a fervent zeal and a passionate pursuit of God and desiring to serve Him with full enthusiasm. Yan ang buong galak ng paglilingkod sa Panginoon. Amen mo ba? May the Spirit of the Lord may yung boil, yung zeal ay maranasan natin as we start today. Amen? Amen po ang Diyos. Tayo po natin manalangin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito ng aming Panginoon pag-aaral ng mga salita. Salamat, Lord, sa patuloy, Panginoon, na pagtuturo mo sa amin. Salamat sa grace na binigay niyo sa amin. We are in the serve. We are in the serve, Panginoon. Sa mga biyaya niyo sa amin. Sa mga binibigay niyo sa amin. Hindi namin deserve niyo, Lord. Yung provision ninyo sa bawat araw, yung provision ninyo sa pag-aaral ng aming mga anak, yung provision ninyo sa pagbibigay ninyo ng mga gusto namin, ng mga pagkain na gusto namin. Hinayaan nyo na ibigay ninyo sa amin, pinaparamas nyo sa amin. Lord, patawarin niyo kami kung nanlamig na yung aming Panginoon na pag-ibig, ng paglilingkod. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, kung nagiging lukewarm kami. Itama po ninyo yung aming mga puso. At kung ang tingin namin sa aming mga sarili ay mataas kaysa sa iba, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Because habang nandito pa kami sa mundo, ay hindi natatapos, Lord, yung maturity. Hindi natatapos yung growth. Dalangin namin, Lord, na patuloy po ninyo kami, Panginoon, paunahan. At magamit, Lord, ma-discover namin yung gifts na binigay ninyo sa amin para sa pag-encourage, pag-strengthen ng aming pong mga kapatid dito. At mabigyan namin kayo ng kaluguran sa aming paglilingkod. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sambahin kayo, purihin kayo. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng anak na si Jesus. At kayo magsabi mo, Amen. Rapan po natin ito.